Ang mga baka ni Krishna. Si Nanda Maharaj ay may pag-aari na 900,000 na mga baka. Alam lahat ni Krishna ang mga pangalan ng bawat isa sa mga bakang ito. Kung ang baka ay nawawala, si Krishna ay agad-agad nahahanapin ang nawawalang baka at tatawagin ito sa kanyang pangalan. Ang mga baka ay hinati-hati sa mga kawan ayon sa kanilang mga kulay, katulad ng itim, puti, pula, o dilaw. Sa bawat kulay ay mayroon 25 dibisyon na muli, kaya nagkakaroon ng total na 100 na kawan. Meron ding 8 kawan ng mga baka na batik-batik o ang kanilang mga ulo ay katulad ng hugis sa mirdanga, o kaya naman ay may tilak sa kanilang noo. Mayroong total na 108 na iba-ibang kawan ng mga baka. Sa bawat isa sa 108 na kawan ay mayroong leader ng mga baka. Kaya si Krishna ay tatawagin sila. Hey, Davali, ang pangalan ng puting baka. At ang lahat ng grupo ng mga puting baka ay lalapit sa kanya. At kung si Krishna naman ay tumawag ng Hamsi, Kandali, Ganga, Mukta, at iba pa, ang 24 na iba pang mga grupo ng mga puting baka ay lalapit sa kanya. Ang mapupulang baka ay tinatawag na Aruni, Kunkuma, Sarasvati, at iba pa. Ang mga maitim namang iba pa, ang tawag ay Shaimala, Dumala, Yamuna, at iba pa. Ang mga dilaw naman na baka ay tinatawag na Pita, Pingala, Haritaki, at iba pa. Mula sa Srimad Bhagavatam, si Mother Yasoda ay sinasabihan si Nanda Maharaj, tignan mo ang iyong anak na may magagandang mata at mayroong turban sa kanyang ulo at merong bell sa kanyang mga paanan na tumutunog-tunog. Ay napakagandang pagmasdan. Siya ay dumarating kasama na ang kanyang mga surabi na baka, kung saan sila ay nagpapagala-gala sa Brindaban, Nectar of Devotion. Ang mga surabi cow ang pinakamalapit kay Krishna, at 7 naman ang sinasabing pinaka-importante. Sila ay si Mangala, Pingala, Ganga, Pisangki, Manikastani, Hamsi, at Bamsipriya. Si Srimati Radharani rin ay mayroong alagang surabi na baka, kung saan sina Sunada, Yamuna, Bahula ang pinaka-importante, kasama na sina Tunggi,
at ang kanyang matabang bakang anak. Si Krishna ay laging nag-aalaga ng kanyang mga baka. Kanya ang pangalan niya ay Govinda, the cowherd boy. Para maging alagang hayop ni Krishna ay napakadakila at napakaswerte. Hindi ito ordinaryong bagay. Kahit na sino ang mapalapit kay Krishna bilang isang cowherd boy prince, guya o baka, o ang mga brindaban na puno, halaman, bulaklak o tubig, lahat-lahat sila ay devotees ni Krishna. Gustong-gusto nila na pagsilbihan si Krishna sa iba-iba nilang kapasidad. May iba na nagsisilbi kay Krishna bilang kanyang hayop. Ang iba ay nagsisilbi kay Krishna bilang isang puno o yamuna o ang magagandang mga cowherd men at citizen, mamamayan ng Brindaban, o kaya naman ay ang kanyang ama o ina ni Krishna. Lahat sila ay napakalapit kay Krishna. Si Krishna ay hindi impersonal. Nagkakaroon siya ng matinding kaligayahan sa pag-aalaga ng mga baka. Kanya ang mga Surabi cows ay hindi ordinaryong mga baka. Ang mga bakang surabi, ang ibig sabihin nito ay pwede mo silang kuhanan ng gatas ng maraming ulit sa isang araw. Gaano man karami ang iyong kunin ay kaya nilang ibigay. Ganyan ang surabi cow. Sabi ni A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bakit ang Vedas ay binibigyan diin ang proteksyon ng mga baka? Ang pilosopikal na dahilan ay napakasimple, na ang baka ay kinukonsidera natin bilang isang ina, dahilan siya ay nagbibigay ng kanyang gatas at nag-aalaga ng ating mga kalusugan at ng ating pagkatao. Kaya naman ang mga sibilisadong tao ay hindi pumapatay o nagbibigay ng pasakit sa kanilang mga magulang. Tinuturo ng Vedas na tayo ay uminom ng gatas mula sa mga baka. At ang pagpatay sa kanya ay para na ring pumapatay sa sarili mong magulang. Katulad din naman ng mga kalabaw ay kinukonsidera natin na parang ating ama. Dahilan saang mga kalabaw na ito ay tradisyonal na tumutulong sa pagsasaka sa mga bukirin. Kanya dapat sila ay binibigyan ng respeto. Pero sa Kali Yuga, ang mga batang baka ay inihihiwalay agad sa kanilang bakang ina nang napakaaga pa, para lamang sa kadahilanang nilalagay na sila sa mga katayan. Ang mga baka ay nakatayo na mayroong luha sa kanilang mata, at ang mga manggagatas naman ay kumukuha na sa kanilang mga gatas sa artipisyal na method.
At kung wala nang makuhang gatas, ang baka ay agad-agad pinadadala sa bahay katayan. Ito ay napakalaking kasalanan at kaya naman nagkakaroon ng mga kaguluhan, problema sa kasalukuyang lipunan. Hindi nalalaman ng mga tao kung ano ang kanilang ginagawa sa ngalan ng economic development. Ang impluwensya ng Kali Yuga ay lagi nang nasa kadiliman o ignorance. Kahit na ano ang gawin nilang endeavor para sa pagpapayaman, kailangan nila na tignan na ang mga baka at ang mga kalabaw ay maligaya sa kanilang kinalalagyan. Ang mga foolish na tao hindi alam kung papaano magkaroon ng law of nature. Kailangan lamang na pangalagaan ang mga baka at ang mga kalabaw. Ito ang batas ng ating nature. Srimad Bhagavatam. Haribol.